Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ating pag-uusapan ngayon ay ang tungkol dito kay BP Sara at dito sa NBI. Itong NBI naman ay parang ano ba? Takot ba kayo? Pinadalhan nyo na ng imbitasyon 2 beses na. Hindi kayo sinipot. At dun sa sinasabi nyo na nagpadala siya ng sulat through sa kanyang abogado at yun, dinideny niya yung mga sinabi niya samantalang ang linaw-linaw yung sinabi niya at dun sa video mismo na siyang nagsalita at kinumpirmado pa niya na may nakausap siyang hired killer o assassin na talagang inutusan niyang papatay dito sa ating presidente at sa unang ginang at maging ang speaker na si Romualdez. So ano pa bang inaantay nyo? At bibigyan nyo pa siya hanggang katapusan? Ay hindi na nga yan hindi na malamang hindi kayo sisiputin yan, binabastos na nga kayo Wala naman kayong aantayin nyo ba hanggang katapusan? Ang tagal nun. Ano bang inaantay nyo? Hindi, ayan, katulad yan, ayaw niyang humarap at sinasabi niyang hindi parehas. So, ano gusto niya mangyari? O yung gusto niya masusunod? Kayo ang susunod sa kanya? Parang nakakadismaya naman kayo, FBI. Kayo? Nakakainis. Pero kung pangkaraniwan tao ang gumawa yan, ayun, siguro, lakas ng loob niya, damputin na lang yung tao. Kung talagang i-apply yung batas, i-apply nyo parehas, hindi yung may special treatment kayo dyan sa BP Presidente na yan na wala namang respeto sa inyo, walang respeto sa batas, walang respeto sa Presidente. Kayo ang susunod sa kanya? Mga din pala kayo mga walang bayag. Sorry pero puro kayo daldal nakakabwisit. Ano ba bang gusto niyong ebidensya? Ano pang nyo? Ayan, ayaw naman kayong harapin. O edi ano pang nyo? At papaabutin nyo pa na hanggang hanggang katapusan. Ay di na kayo nyo na sa DOJ. Ano yung report nyo para isampa na sa yan. Sampahan na ng kaso yan. Ayan kaliwat kanan yung prasko niya at binabatikos kayo.
binabastos na kayo, binabastos yung batas. Tapos kayo, ano, ano naman kayo? Ano tingnan sa, kung i-apply nyo talaga yung batas, dapat parehas yan. No one is above the law. Eh, mukhang, wala eh. Ang dami ng pinaggagawa eh. Bakit ba nagkakagulo ngayon dyan sa Pilipinas? Eh dahil sa kagagawa ng babaeng yan eh. Nakakaanong tawagin na BP Presidente ang wala nga siyang respeto eh. Walang respeto sa inyo, walang respeto sa batas. Tapos yung ano niya, yung naging confidential fund niya sa DepEd at saka sa OBP. Ayan na oh. Malawakang pinaglululoko niya kayo. Pinaglululoko niya ang taong bayan. Saan niya ginamit yung pera? Gumawa siya ng kung ano-anong kadahilanan. Gumawa siya ng mga resibong fake. Tsaka yung mga tao na hindi naman nag-i-exist. Na ibig sabihin na wala naman. Ano pa? Ano pa ba yung kailangan nyo? At bukod pa dyan, yun na nga, yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. At sa buhay ng First Lady at maging yung Speaker of the House. Ayan o. Maluwag siyang kaliwat kanan yung tresko niya. At sinasabi niya yung mga kasinungalingan. At nilalason niya yung isip ng mga mamayang Pilipino na gusto niyang papaniwalain yung mga kasinungalingan niya. Ayan na nga yung pagbabanta eh. Ano ba ba ang tawag niyo doon sa pagbabanta niya? Abogada siya pero mukhang ano din to eh. Abogadang hindi ko alam kung may alam ba rin sa batas yan. Kung alam niya ang batas, dapat sinusunod niya. Hindi eh. Mukhang sinusungay niya eh. Tsaka masyado siyang mayabang, feeling niya sa yung sa yung kataas-taasan. At yun na nga. Malaya siyang nandyan. Sa kabila ng mga ganyang pagbabanta niya. At saka sa mga katiwalian dyan sa opisina niya, sa OBP. At maging nung siya ay secretary ng DepEd. Maliwanag yung mga naging investigasyon ng Quadcom sa kanya. O sa investigasyon sa sa opisina niya. Na hindi naman siya uma-attend. At yun na. Ibig sabihin,
wala siyang respeto sa batas. At masyado siyang mayabang. Di mo alam kung ano ba yung tingin niya sa sarili niya. Yun na nga, galing sa bunganga niya na wala daw siyang re-respetuhin na above sa kanya. Ito namang ating presidente na si PBBM, masyado namang mabait. Na nga. Siya pa yung nagsalita na wag i-impeach yung si Sara. Para sa akin, hindi ako sang-ayon dun eh. Sabihin mo na unimportant, na walang silbi, o di tanggalin mo. Hayaan mong yung lumakad yung impeachment. At marami naman na katulad yan, dalawa na yung nagsampa ng impeachment. Ayun pa ba patatagalin pa? Talagang magkakaisa la impeach yan kasi binalahura na lahat eh. Ayun, papayagan pa ba nating manatiling ganyan yan? Dapat i-impeach na yan. Bagamat ang problema pagdating sa Senado yung mga senador naman na mga makikilid ang pag-iisip, yun ang problema. Katulad dun si Bato. Ngayon pa lang, kung ano-ano pinagsasabi. Sila yung, kung may isang pa man sa Senado yan, sila yung tatayong parang husgado niyan. Ngayon pa lang nagsasalita na harangin nila. High blood talaga itong itong mga senador na mga bobo. Hindi tayo nagmamagaling pero nakikita natin yung kanilang kanilang makitid na pag-iisip. Hindi ko naman sila nilalahat. Pero karamihan dyan. Umpisahan natin kay Bato, kay Bongo, Robin Padilla. Itong baliktaran na si Revilla. Mga Cayetano, mga Balimbing. Wala kang mahal dyan sa Senado, kaya kung yung impeachment na yan ay aakyat sa Senado, ayun na nga, malamang walang mangyayari pero dapat ituloy-tuloy lang para makita kung sino yung mga senador. Nakikita na nilang ginagawa nitong
Si Sara Duterte, ngayon, lalong-lalo na to, isa rin doon si Amy Marcos. Isa yata yung sa nangangalap ng pirma para ah, di umano ay papatalsikin itong si Jesus Escudero bilang ah, Senate President. At ipapalit ito si Cynthia Villar. Mga Duterte yan eh. Bihira naman mga senador to. Kaya wag na nating iboto yung mga senador na yan. Ayan yung doon sila sa Duterte, mga hinayupak na yan, nakabwisit. Ang nakikita ko lang medyo dyan, si Riz Hontiveros eh. Pero yung iba, halos lahat, mga makasarili ang mga yan. Kaya, pero dapat ituloy lang yung yung impeachment. At ang makita kung sino ang papabor at hindi. Ang liwa-liwanag yung mga grounds na pinaggagawa niyang si Sara Duterte. At ayan ay pababayaan pa bang ganyan yan? Kung hindi impeach yan, lalong yan? Lalong yung batas, babastusin lang yan. Ano bang kinakatakot nyo kay Sara Duterte? Kanang pusa naman. Ay, nako. Kung wala sana yung mga Duterte, tahimik yung Pilipinas eh. Umpisa itong yung ama na kunwari galit sa drugs, war on drugs. Ang mga kaibigan niya, mga big time drug lord, lumabas na nga ngayon yung mga niya, ginawa niyang mangluloko sa mga Pilipino. Ngayon, yung mga tumatangkilik pa rin sa kanya, naniniwala sa kanya, mga sarado ang isip niyo. Sa dinami-dami ng pinapatay niya. Tapos sasabihin niyo, buti nga yun. Ano buti yun? Pinadamay niya yung walang kasalanan para maipakita na ini-implement niya yung war on drugs. Pero may sarili siyang drug laboratory na yun na nga natagpuan ni Ansierto, yung pulis na binaligtad nila. Tsaka itong mga siniwalat nila sa kanya, nagtutugma na ngayon lahat eh. Tapos ayan,
Hangang-hanga pa rin kayo sa Duterte. Eto naman ngayon yung anak. Kinilimbat na lahat na pera ng confidential fund niya. Tinatarantado na yung gobyerno. Sana naman, Mr. President. Kung sinabi mo rin lang na wala siyang kwenta, she is unimportant, then i-fire out mo na. Meaning, hayaan mong ma-impeach yan at saka isampa yung mga kaso na nararapat sa kanya. Kasi ayun lang ho, at sana wag ho nating payagan na manatili pa yan. Itong mga NBI, wala din kayo wala kayong bayad. Mga ano kayo? Patatagalin pa. Siya, yun lang. At pasensya na kung ano man ho yung nabanggit natin dito na hindi maganda. Yan lang ho, nakaka-ano kasi nakakadismaya na. Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat. Thank you and thank you for watching.